Hello, this is Kat of Haika Tattoo, and I'm here today to give you an orientation of piercing aftercare, do's and don'ts, and basically all the things you need to know about how to take care of your piercings properly. So we need to understand that fresh piercings are basically wounds. So normal yung pamamaga. Lalo na sa mga part na may cartilage, normally ang pamamaga nito ay umaabot ng at least 1 week up to 1 month or depende kung gaano katagal or gaano kabilis mag-react ang katawan ninyo sa sugat. Pero lahat ng sugat ay nagpapaga. So kahit mga lobe piercings, facial piercings, or anywhere na meron tayong piercings, lalo na at fresh or bago pa, ay magpapaga. So here we have a flat back jewelry. Ito ang ginagamit as initial na jewelry for fresh piercings, lalo na sa mga cartilage or basically kahit anong piercing na inire-require ay flat back. Ang normal na size ng ating mga skin or ng cartilage ay hanggang dito lang yung i-occupy. Pero pagka nag-swell ang ating mga piercings, hanggang dito ay i-occupy niya. So, obviously, kung maliit yung ilalagay nating jewelry or walang enough room for the swelling, may irritate yung sugat or yung mismong pamamaga. At minsan, pumapasok yung jewelry sa loob ng skin. At pagka pumasok yung jewelry sa loob ng paga or ng skin, that can cause complications tulad ng infections. So, dapat mahaba yung ating initial na jewelry. After naman ng swelling period, it's imperative to downsize our jewelry. So, ang size nitong initial na jewelry ay 8 mm. And it's imperative to downsize it to this size, which is 6 mm. Para wala ng space or hindi na siya sasabit sa buhok kung mahaba ang buhok natin. Kung nagmamask pa tayo sa mga damit, sa mga towel, or basically sa kahit ano na pwede niyang pagsabitan. Dahil after ng swelling, mahaba na ulit yung ating initial na jewelry. So, kailangan ma-downsize siya into this size. Downsizing varies from person to person. Pwedeng abutin lang ng 1 linggo, pwede ding abutin ng 1 buwan bago tayo makapagpa-downsize. Kunwari, sabay tayong nagpa-pierce today, it doesn't mean na sabay din tayong magpapa-downsize. For downsizing, pwede kayong bumalik dito or sa kahit saang piercing shop na certified at licensed yung ating piercer. So, pwede kayong mag-request for downsizing basta tama yung size ng mismong piercing hole dahil kung hindi sakto yung mismong size ng piercing hole, let's say yung jewelry ay mas malaki doon sa size ng inyong piercing hole, obviously hindi siya mag-fit. Kailangan i-stretch out yung mismong sugat or yung piercing hole para mag-fit yung mas malaking jewelry. Actually, mas masakit yon. Kung mas maliit naman yung jewelry doon sa mismong piercing hole, liliit din yung butas kasi gradually mag-shrink yung butas. At pagka gumaling yon at lumiit na yung kanyang butas, hindi na tayo makakabalik sa initial na size ng jewelry. Again, kailangan pa natin siyang i-stretch out. So, normally, dito sa amin, inilalagay namin yung mismong size kung ano yung inilagay namin as initial para meron kayong idea kung ano yung kailangan na size ng inyong jewelry para hindi kayo mahirapan in the future. So, wag na natin patatagalin ang pagda-downsize after ng swelling para maiwasan natin yung pagkakaroon ng bumps, irritations, at pagbalik ng swelling at lalong-lalo na to prevent infections. Sometimes, swelling also includes certain skin reactions tulad ng pamumula or redness ng skin, pangangate or itching, kasi syempre ito ay sugat. So, ang normal na sugat pagka nag-heal na or nag-i-start ng mag-heal ay nangangate. Lalo na sa mga cartilage part, ito yung mga kadalasan ng mga matagal mag-heal. So, normally, makakaramdam kayo ng pangangate. That will take at least 1 month up to 4 months. Minsan mas matagal. At saka minsan nagkakaroon siya ng redness. Kaya huwag tayo magpapanik just in case. So we need to determine kung ano yung difference ng discharges at ng pus or nana. So ang discharges, ito ay normal. Ang nana or pus, obviously ito ay sign na infected ang ating mga piercings or sugat. So, sa infection,
There are 4 signs na infected ang ating piercing. So una, masakit yung piercing site. So let's say inabot na siya ng 4, 5, 6, 7, 8, 9 months and so on. Masakit pa din yung ating piercings kahit konting hawak lang ng ganon, may pain. At minsan kahit natutulog tayo, bigla tayong nagising sa sobrang sakit. Hindi na siya normal. Second sign, so ang kulay ng pus or nana ay yellowish or whitish na minsan may kasamang dugo. But take note, bleeding doesn't always mean na infected agad ang ating piercings. Baka ang cause ng bleeding ay nadagel or sumabit ng sobrang lakas, or baka pagka natutulog tayo, sala yung ating posisyon. Kaya dislocated din yung jewelry. And pagkagising natin, ang daming dugo. So, wag magpapanik just in case. Unless merong nana or pus na kasama yung dugo, hindi na siya normal. At minsan, may pagka-greenish, lalo na kung low quality yung jewelry. Kung stainless steel, surgical steel, or yung mga 925 sterling silver. Yung mga chemical or silver components ng low quality na jewelry ay magre-react doon sa pus. Third sign, may distinctive smell ang pus or nana. Hindi naman siya particularly na mabaho, but it has a certain smell na hindi okay. Usually, ang maaamoy natin ay amoy kalawang or rust. Minsan, amoy panis na gatas or spoiled milk. Pero lahat kasi ng tao ay may mga sariling body scent. So, ang body scent natin, mas lumalala pagka nagkakaroon tayo ng mga infected na sugat. Pang-apat na sign, ang nana or pus ay hindi tumitigas. So, ang mga sugat natin, kahit anong sugat sa ating katawan, once na infected yan, punong-puno yan ng nana sa loob. Dahil continuous yung production ng nana, continuous din yung paglabas nito. So, drip lang siya ng drip, kaya wala siyang time para tumigas. Minsan, sa sobrang thick nung texture nung nana, hindi siya tumitigas at all. So, those are the 4 signs na infected ang ating piercings. So, since alam na natin kung paano i-determine kung infected or hindi ang ating piercings, what we need to do is go back to our piercers. Pwede kayong bumalik dito, or kung wala naman kayo dito at hindi makakabalik kaagad sa amin, kung nasaan lugar kayo, humanap kayo ng license at certified na piercer. Mas okay kung DOH certified or OSHA certified. Para sure tayo na alam nila kung ano yung ginagawa nila, and for safety procedure. We need to have it checked up immediately para hindi na mag-worsen yung infection. Para ma-check ng maayos ang ating mga piercings at paano ang gagawin. Depende kasi sa thickness nung paga. Minsan kasi pagka nag-i-infect ang ating mga piercings or sugat, nagdodoble or nagtitriple yung pamamaga niya. So doon natin malalaman kung kailangan pa nating habaan yung jewelry para mas makahinga yung paga. At syempre, kailangan din nating i-check yung severity ng infection. So, wag na wag kayong mag-self-medicate or mag-self-treatment. Don't take any antibiotics hanggat hindi pa na-check properly ang severity ng infection. So, pagka nag-take kasi tayo ng antibiotics na hindi pinapa-check up sa specialist, una, paano kung light lang yung infection tapos nag-take tayo ng masyadong mataas yung dosage ng antibiotics, wala na itong ibang ititreat. Diretso to sa liver natin, sa sistema natin. Tataas pa yung immunity natin sa antibiotics. Kaya wala ng mga pharmacy na nagbebenta basta-basta ng antibiotics without prescriptions or reseta ng doktor. Dahil mabilis tayong ma-immune sa antibiotics. At pag severe naman yung infection natin, tapos nag-take tayo ng low dosage, kahit mayat-maya tayo uminom, wala itong effect. So, kailangan yung piercer ang mag-check kung ano yung dapat nating gawin. Pero syempre, wag naman nating iisipin na magkakaroon tayo ng infection. Kaya tayo, merong orientation. So, ano ba yung mga reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng infection? Unang-una, kamay. Ito ang number 1 transmission ng bacteria. Dahil kung ano-ano yung mga hawak natin. Tulad nito, cellphone, pera, or handrails, doorknobs, or kung ano-ano pa na hindi naman malinis. So if you don't have to touch your piercings, just leave them alone. Pag hindi nililinisan ng mabuti ang ating piercings, that can also cause infections dahil naiipon yung mga dumi doon sa pierced area.
Pag laging sumasabit sa buhok, since ang sarili nating mga buhok ay hindi rin naman malinis dahil naiipunan din ito ng mga dumi or ng gabok. Ang mga una natin ay hindi rin naman everyday na napapalitan ng pillowcase. Kaya as much as possible, hindi dapat natin tinutuon sa una ang tenga natin na may piercings. Pag laging nahihigit, nadadagil, naiibo, sumasabit, or kung ano pang mga sudden movements na pwedeng maging cause ng infection. Kaya syempre, i-avoid natin yung mga ganong instances para ma-prevent din natin yung pagkakaroon ng infection. How to tell na healing properly naman ang ating piercings? Basically, yung signs kabaliktaran lang pag infected yung ating piercings. So, since kabaliktaran, first sign, hindi siya dapat masakit. Kahit hawak-hawakan natin na ganito or kahit sumabit siya sa kahit ano pwedeng pagsabitan, wala tayong dapat mararamdaman na sobrang sakit. Of course, may konting tingling sensation pero hindi siya yung totally na masakit. Or at least tolerable yung mararamdaman natin. Second sign, so tatlo yung kulay ng discharge, pwedeng yellowish, whitish, at colorless na minsan nagiging brown dahil sa kasama nitong dugo. Pero again, it doesn't always mean na may mali pagka nag-bleed ang ating piercings. Third sign, walang smell. And lastly, yung discharge ay tumitigas or nagiging langib. Ito yung nagiging crust around our pierced area. So just a little overview kung ano ang discharge. Ito yung lymphatic fluid na inilalabas ng sugat. Lahat ng sugat sa katawan natin. Once na nagkaroon tayo ng small scratches, lalo na kung malalim yung sugat, automatic may ilalabas itong fluid. Kung mapapansin ninyo, pagka nagkakaroon kayo ng sugat, may lumalabas na fluid. Minsan colorless na madaling tumigas dahil ito ay nagiging langib. So once na nagkaroon tayo ng sugat, automatic may mga pumapasok dyan na microorganisms, bacteria, or kahit ano na pwedeng pumasok doon sa sugat. So itong si discharge, ang gagawin niya, itutulak niya palabas lahat ng mga microorganisms na pumasok doon sa loob ng sugat hanggang sa automatic na mag-close yung sugat natin. So obviously, ang ginagawa ni discharge, nililinis niya yung loob hanggang sa mag-close up yung sugat. So, same goes with our piercings. Pag nakikita ninyo na nagkakaroon siya ng mga discharges, huwag matatakot, maliban na lang kung may sign na infected ang ating piercing. Since madumi na yung discharge, ang gagawin natin ay lilinisin. So, dito na papasok yung ating aftercare. So, madali lang ang aftercare. Dalawa lang ang products na gagamitin natin. Una, antibacterial soap. So, ang gagawin natin, i-add lang natin sa routine pag naliligo. So, how to properly wash our ear piercings? So, unahin natin lahat. Shampoo, conditioner, sabon sa katawan, facial kung may ginagamit, huli na yung pierced area. Kung nasa face naman ng ating piercings, unahin natin lahat. Shampoo, conditioner, body, and then our face. Kung nasa katawan naman ang ating piercings, unahin pa din lahat. Shampoo, conditioner, facial, and then our body. So, ang reason kung bakit huli sa routine ang ating piercings ay dahil sa mga ginagamit nating products tulad ng shampoo, conditioner, kasi most commercialized shampoos may paraben at sulfate. So, yung dalawang chemical na yon, take note, chemical, pwedeng mag-cause ng irritation sa ating sugat. Same goes with our facial piercings. Kaya wag muna tayong gagamit ng mga products na merong chemical tulad ng toners, yung mga pang-rejuve, at kung ano-ano na pwedeng mag-cause ng irritation sa ating face. At syempre, stay away from acidic soaps tulad ng may kojic, sulfur, and salicylic acid. Dahil pwedeng mag-cause ng severe irritations kung acidic yung products na gagamitin natin. At syempre, mahapdi yun. So, magsiswitch muna tayo sa mga antibacterial soap kung hindi antibacterial ang ginagamit natin as an everyday use. Pwede tayong gumamit ng Safeguard, Bioderm, Cetaphil, or Johnson's. Or any other products as long as antibacterial and mild soap lang ito. So, this is how you properly wash your piercings. So, at the tip of your finger hands, nandun na dapat yung soap, and then you rub it gently on your pierced area. And then,
rinse thoroughly. Kailangan maanlawan siya ng mabuti para lahat ng mga products na ginamit natin ay ma-wash out all together. So we recommend the use of tissues. And we don't recommend the use of towels. Ang mga tuwalya kasi natin ay hindi naman everyday na napapalitan. So, kada gamit ng tuwalya, may mga naiipong bacteria at meron din itong mga himulmol or fiber na pwedeng maiwan sa ating pierced area. Kaya pwedeng maging cause ito ng irritation. At maliban doon, ang mga tuwalya ay may mga nakausli na thread or sinulid na pwedeng sumabit sa ating mga jewelry. Ang paggamit din ng mga cotton, fabric, textile, or kung ano-ano pa na pwedeng mag-iwan din ng fiber ay hindi advisable. So, tissue ang nire-recommend namin dahil single-use lang ito pagkagamit, tapon na, hindi nag-iiwan ng himulmol or ng fiber, at fast absorbent. Kaya mabilis na matutuyo ang ating pierced area. Aside from antibacterial soap, ang pwede natin gamitin as an additional aftercare is saline solution. So there are two types of saline solutions that we can use. Neilmed and DIY. Be careful. Kung gagamit ng DIY saline solution, this can only last up to 24 hours or up to 2 weeks. Pero kung beyond 2 weeks, pwede na tong mag-cause ng bacteria buildup. And basically, the ingredients of a DIY saline solution ay natural sea salt lang, hindi pwedeng Epsom, iodized, rock salt, table salt, Himalayan salt, dahil lahat ng mga salt na yon ay may pinagdaanang processes na hindi suitable para sa sugat. So we can only use natural sea salt dahil basically ang natural sea salt ay straight from the sea, hinango lang, pinatuyo, yun na yun. Wala nang pinagdaan ng ibang processes, which is safe for piercings. Ang water niya dapat distilled, purified, or mineral. Wag na wag tayong gagamit ng tap water kahit pinakuluan ito. Kasi ang tap water may kasamang chlorine. Ang chlorine kahit pakuluan, hindi nawawala. At syempre, yung mga tubo na pinagdaanan ng tubig sa gripo ay hindi malinis. At hindi din tayo pwedeng maglagay lang ng salt sa bowl or glass of water kasi dapat accurate yung measurement. Since yung salt natin ay natural sea salt, basically galing siya sa sea. So, kung nasobrahan ang alat, pwedeng mag-cause ng pagdadry dahil pagka naliligo tayo sa dagat, pag ahon natin, ang dry masyado ng skin natin at malagkit. So, same goes sa ating mga piercings. Pag nasobrahan ng salt consistency ang saline solution, pwedeng mag-cause ng pagdadry ng skin. Maliban doon, kung less naman yung salt or kulang sa asin, syempre hindi ito effective. Kaya dapat sakto yung measurement ng salt at ng water. Sometimes we can find saline solutions from other shops or online, lalo na yung mga pre-made na DIY solutions. Pero be careful. Kasi since DIY saline solutions can only last from 24 hours up to 2 weeks, hindi natin sure kung gaano nakatagal na nakamix or nakabottle yung mga DIY saline solutions online or sa ibang shops. At minsan, may mga sellers na ang ginagamit nila ay yung pang-dextrose. At syempre, hindi natin sure kung tama ba yung measurement ng salt and water. At kung anong klaseng salt at kung anong klaseng water. So, be careful. Kailangan separate yung salt sa bote. Stay away from other saline solution products, lalo na yung mga nabibili sa pharmacy. Dahil lahat ng type of saline solutions, iba-iba ang usage at iba-iba din yung kanilang ingredients. For example, saline solution na pang nasal, contact lenses, pang asthma, or kung ano-ano pa na nabibili sa pharmacy. Lalo na yung pang-dextrose. Yung pang-dextrose, meron siyang sugar or glucose contents na pwedeng mag-cause ng yeast infection sa ating mga sugat. So, don't buy saline solutions from pharmacies, lalo na kung paggagamitan natin ay piercing. So, you can only purchase saline solutions from piercing shops, dito sa amin, or sa ibang piercing shops. Don't ever use any other products na hindi naman pang piercing, tulad ng alcohol. Dahil ang alcohol ay hindi ginagamit sa sugat. So, common misconception ng mga tao na
Pagka nagkaroon tayo ng sugat, kailangan alkoholan para mawala yung mga germs or bacteria. Sa ospital, never tayong makakakita ng nurses or ng doktor na gagamit ng alcohol panlinis ng sugat. Kasi una, 70% ethanol ang contents ng alcohol. At nakalagay dyan na for external use only. Dahil ang alcohol, since masyadong ang matapang or mataas yung ethanol content, nakakapatay nga ng germs. What more pa kaya sa sugat? So, pwedeng niyang mapatay yung red blood cells, skin cells, white blood cells, at pumapasok sa skin layers, kaya nakakaramdam tayo ng hapde or ng sakit pag na-alcoholan yung ating sugat. Kaya once na ma-alcoholan yung sugat natin, pwedeng mag-cause ng severe irritations, may interrupt yung kanyang healing process, at mas tatagal yung pag-heal nito. So usually, ang ginagamit ng mga doktor or ng nurses sa paglinis ng mga sugat ay betadine and hydrogen peroxide. Pero syempre, hindi din siya suitable for piercings. Although panlinis ng sugat ang betadine and hydrogen peroxide or agua oxinada, may mga certain chemicals ito na pwedeng mag-cause ng chemical reaction sa mga jewelry na ilalagay natin tulad ng titanium. Kumbaga, ang hydrogen peroxide ay kryptonite ng titanium. Ganito ang pwedeng mangyari pag nalagyan ng hydrogen peroxide ang ating mga titanium jewelries. Kaya pwedeng mag-cause ito ng severe irritation, healing interruptions, at worse, infection sa ating piercing site. Avoid using oils tulad ng baby oil, tea tree oil, or kahit anong oil. So, imbis na lumalabas yung discharges or nakakahinga yung ating mga piercings, ay nape-prevent nito yung pag-heal niya ng maayos dahil nagbabara or nagka-clog yung ating piercing hole. Don't use petroleum jelly kasi same siya ng oil na pwedeng mag-cause ng pagbabara dahil thick din yung texture ng petroleum jellies. Iwasan din ang paggamit ng mga ointments dahil walang ointments na para sa piercing. May mga certain chemicals ang mga ointments na hindi suitable para sa sugat, lalo na kung may jewelry na nakalagay. So, same din siya ng hydrogen peroxide na may mga certain chemicals na pwedeng mag-cause ng chemical reaction sa mismong bakal. So, be careful sa paggamit ng mga certain products dahil remember, fresh piercings are basically wounds para maiwasan natin yung mga healing interruptions at irritations and worse, infections. Don't ever remove your jewelries, lalo na kung hindi naman kailangan. Marami kasing pwedeng mangyari kung tatanggalin natin kaagad yung jewelry. May mga tao na kahit isang araw lang na walang jewelry yung kanilang butas, magsasara ka agad. May mga tao naman na kahit inabot na ng 5 years or so, hindi pa din nagsasara yung butas. Paano kung isa tayo sa mga tao na isang araw pa lang or kahit ilang araw pa lang na walang jewelry, yung mga butas, ay magsara ka agad? Sayang naman. Yung mga discharges or langib, pwede ding mag-cause ng pagbabara doon sa mismong piercing hole. And basically, you will be practically leaving an open wound. So, pwede siyang pasukan ng bacteria and that can cause infections. Minsan din ba napapansin ninyo doon sa inyong mga existing na mga piercings, pag tinanggalan nyo siya ng jewelry for a while or matagal, tapos sinuotan nyo ulit ng jewelry, meron siyang inilalabas na puting langib. Actually, ito yung mga products na ginamit natin tulad ng shampoo, conditioner, at minsan may smell siya. At constantly na nangangate gawa ng mga nakabara na dumi sa loob ng piercing hole. There are certain times na kailangan natin tanggalin yung ating jewelry. Let's say, hindi natin in-anticipate. We have to go through a medical examination involving X-ray, MRI, CT scan, or kahit anong medical examination na kailangan ng jewelry removal. Or kung tayo ay magpapa-government ID pictures tulad ng pang-passport, licenses, or kahit ano na kailangan tanggalin yung jewelry sa ating face, sa tenga, or kahit saang visible, pwede nyo naman siyang tanggalin. Pero make sure na your hands are clean. Yung paglalagyan natin ng jewelry, make sure na clean container or sa tissue para hindi siya makontaminate ng dumi. Bago ninyo isuot ulit yung jewelry, just make sure na lilinisin din natin yung jewelry. Pwede kayong gumamit ng any disinfectant solutions tulad ng alcohol.
Just make sure lang na tuyong-tuyo na yung jewelry bago ninyo isuot ulit para hindi naman makontaminate ng alcohol or ng disinfectant solution yung inyong piercing site. Pwede din kayong bumalik dito sa amin para ma-remove namin safely or maibalik namin ng maayos yung inyong mga jewelry. Or kung nasa ibang lugar kayo, again, hanap kayo ng mga certified at licensed na piercers para safe yung procedure ng pag-remove at pag-install ng jewelry sa inyong piercings. For the first few months from getting your ears pierced or basically anywhere sa inyong katawan, wag na wag maliligo sa pool or sa dagat. Dahil una, ang pool ay may chlorine. Maliban doon, may mga tao na nag-urinate sa pool. At syempre, any outdoor bodies of water tulad ng dagat, fresh water, lakes, rivers, streams, lahat yan may plethora of bacteria na pwedeng mag-cause ng irritation or infection sa ating mga sugat. So as mentioned earlier, hindi dapat natutuunan ang piercings natin sa unan kasi ang mga unan natin ay hindi araw-araw napapalitan ng pillowcase. Lalo na kung cartilage piercings ang pinapagaling natin. Kahit mga lobe piercings, auricle, conch, basically yung mga nasa edge yung placement. So sila yung unang-unang lalapat sa unan. Don't ever be clumsy or don't be irresponsible kasi unang-una, ang mga cartilage piercings natin ay mas matagal mag-heal. Pag nadaganan ng matagal ng ating mga fresh piercings or ating mga cartilage piercings, pwedeng mag-cause ng bleeding, pwedeng bumalik yung swelling, at pwedeng mag-cause ng severe irritations at worse, infection. At habang nagsiswell naman ng ating mga piercings, namamagana nga pag nadaganan pa siya overnight, mas lalo siyang mamamaga. So, for example, andito sa side na to yung ating piercing. So, dito muna tayo sa side na to, hihiga. Pero kung magkabilang tenga ang ating mga piercings, lie down na lang muna on your back. Or pwede kayong gumamit ng neck pillow. So for example, ito yung tenga ko na maraming piercing. So ang gagawin ko lang, itong neck pillow, isushoot ko lang dito sa tenga ko. Tapos, ihiga ko siyang ganyan. Para hindi naiipit or hindi natutuon sa unan yung aking piercings. Or, your arms. Pwede nyo siyang gawing ganito, pang-angkla. Or if you could find any other position as long as you're comfortable, as long as hindi nakakompromise yung inyong posisyon sa pagtulog. At kung ang inyong ipapapierce ay nasa body tulad ng navel or belly button piercing or dermal piercings, make sure lang na hindi kayo nakadapa na matutulog dahil pwedeng maipit ang inyong body piercings and that can cause swelling, irritations, and worse, infection. Kung facial piercings naman, wag na wag magtatalukbong ng kumot or ilalapat yung mismong unan sa inyong mukha. Wag na wag hahayaan na laging sumasabit, nadadagil, naiibo, nadadali, or nahihigit ang ating mga piercings. Lalong-lalo na kung nahahawakan ng hindi malinis ang kamay at kung napapahiran ng mga hindi naman malinis na damit, towel, cotton, fabric, or kung ano-ano pang tela. Dahil kung constantly yung sudden movements, pwedeng mag-cause ito ng irritation. Kung lagi siyang sumasabit sa buhok, kung nagmamask pa tayo, or kung sa mismong pagpapalit ng damit, or after nating maligo, or kahit sa pagbabrush ng buhok, pagsusuklay, or basically kahit anong movements. At syempre, isa yun sa mga pwedeng maging cause ng healing interruptions, irritations, and worse, infections. So in terms of changing your jewelry, we recommend a high-graded implant titanium. Yung mga flat back na nabanggit namin kanina, usually sila yung mga screw or pushpin threadless na jewelry. Syempre sa piercing shop lang siya nabibili or online. But if you will purchase jewelry online, make sure lang na certified at licensed yung nagbebenta. So check the description of the item. Dapat merong mga serial numbers na nakalagay dito or yung mismong seller ay may nakapaskil
or nakapost na certification na ASTM F136 ang titanium na kanilang binebenta. At syempre, importante yung mismong size. Since we mentioned earlier na imperative yung sizes dahil kung mas malaki or mas maliit sa butas, pwedeng hindi magkasya or pwedeng lumiit din yung inyong butas. We also recommend certified sellers online na mabilis nyo lang din mahahanap. There are other type of jewelry na ginagamit din for fresh piercings tulad ng stainless steel and surgical steel. Pero wala din silang hypoallergenic properties, hindi tulad ng titanium. Ang titanium, merong hypoallergenic properties, surgical components, at kahit habang buhay niyong gamitin sa inyong mga piercings, hindi ito magkakos ng allergic reaction, hindi magta-tarnish, at hindi mababago yung kanyang kulay. Kaya pansinin niyo sa mga ospital, pagka may mga nababalian ng buto, ang pinapalit ay titanium plated steel sa mga braces or kahit anong mga forceps na ginagamit sa ospital, lahat yan ay titanium plated steel. Dahil, as mentioned, hindi sila nagtatarnish, hypoallergenic, surgical, at constantly nabababad sa basa. Kaya, safe itong gamitin. Stay away from 925 sterling silvers. Ang mga 925 sterling silvers, legit naman sila, pero hindi recommended for fresh piercings. Pwede kayong gumamit ng 925 sterling silvers kung fully healed na ang inyong piercings. Pero take note, kung meron kayong skin allergies, pwedeng mag-cause ng allergic reactions ang inyong mga piercings sa mga low quality na jewelry tulad ng 925 sterling silver. Ang mga 925 sterling silvers, mabilis mag-tarnish, lalo na kung constantly na nabababad sa basa. Ang fresh piercings, basa yung loob. Kaya syempre, pag gumamit tayo ng 925 sterling silvers sa fresh piercing, mangangalawang ito, magta-tarnish, at saan napupunta yung silver components nung mismong jewelry? Sa sugat. Kaya sila yung nagiging cause ng severe irritations at worse, infection. Ang mga 925 sterling silvers ay usually sila yung depakaw or yung tinatawag namin na butterfly back. Siyempre, wala silang enough space. Kaya minsan, ito yung nagkakos ng irritation sa mismong piercing site kasi naiipit yung swelling. At minsan, hindi nakakahinga yung mismong sugat. There are also times na pumapasok yung mismong jewelry sa loob ng piercing or ng mismong skin. Kaya ito yung nagkakos ng infection at saka ng sakit doon sa mismong piercing site. Kasi nga, di ba, kailangan natin ng enough space for the swelling to easily subside. Don't ever get yourself pierced using a piercing gun. Dahil ang piercing guns ay hindi naging safe at never magiging safe. And usually, ang ginagamit sa mga piercing guns ay yung mga depakaw. Ang gun piercing ay fino-force yung mismong jewelry na pumasok sa ating skin. So, magkakos yun ng blunt force trauma at mag-iiwan ng mga bumps doon sa loob na usually hindi na nawawala. Ang mga bumps ay usually cause ng irritations. Ang irritations ay hindi normal. Pero, ang mga bumps ay normal na reaksyon ng katawan natin pag nagkaroon siya ng irritations. So, ano yung mga pwedeng maging cause ng irritations? Lagi siyang nadadagil, nadadali, naiibo, sumasabit, nahihigaan, iniligo sa pool, sa dagat, constantly na nakahawakan na hindi malinis ang kamay, or hindi nililinisan at all. At pagka hindi na downsize, yung ating mga initial na jewelry. Yung hinayaan na lang siya na matagal, na mahaba yung space ng jewelry, tapos lagi siyang sumasabit, kaya doon nagkakaroon ng mga bumps. So usually ganito yung itsura niya, or ganito. The bumps will naturally go away. Kusa siyang mawawala. Hindi siya mag-iiwan ng scar or hindi mag-iiwan ng keloid. Pero hindi mawawala ang bumps kung constantly ito na nai-irritate. So you also have to help yourselves para tuluyang mawala yung mga bumps. So pwede kayong gumamit ng saline solution para tuluyang mawala yung bumps. Or in some cases, pwede kayong gumamit ng mga disc na ganito
So, ito yung ginagamit namin para ma-flatten out yung mga bumps. Siyempre, pwede kayong bumalik dito or pwede kayong pumunta sa certified at licensed na piercer na marunong gumamit ng disc. At syempre, after mawala ng bumps, babalik ulit kayo dito para ma-remove naman natin yung disc at ma-downsize yung jewelry. So this is the end of our orientation. If you have any questions beyond our orientations, pwede naman kayong mag-reach out sa page anytime. Kasi once you leave this studio, you're on your own. We are not liable for any infections, complications, irritations, or kahit simpleng bump. Kasi kompleto tayo ng orientation. All you need to do is follow them and be responsible. So if you need to rewatch this video, you can always save this to your playlist. That's all. Have a nice day and happy healing! Bye!